will stand in our pulpits with the torch of false prophecy in their hands, kindled from the hellish torch of Satan. Some will go out from among us who will bear the ark no longer, but this cannot make walls to obstruct the truth, for it will go onward and upward to the end, na naitala sa Testimonies to the Ministers and Gospel Workers 409 hanggang 411 noong 1898 at Last Day Events 179 paragraph 3 hanggang 4. Na ibig sabihin, may mga ilang tatayo sa pulpito ng ating simbahan na may torch o espiritual na nag-aapoy na sulo, na ibig sabihin ng symbolical na torch ay may dalang ituturo sa atin na maling katuruan o maling aral para tayo ay iligaw at ilayo ang ating pansin sa katotohanang aral ng Panginoon sa pamamagitan ng tunay na katotohanan ng Biblia at pundasyon ng ating doktrina. Ang iba daw sa atin, kapag narinig ang maling aral nito, ay maniniwala sila, madadaya sila, at masisilaw ang iba sa mga nagniningas ng apoy na torch o aral ni Satanas. At ang mangyayari sa mga nadaya ng maling aral na ito ay hindi na sila tatayo sa arka ng ating orihinal na tamang doktrina na siyang pundasyon ng ating orihinal na paniniwala at aral na ibinigay ng Panginoon. Ang iba daw sa atin na mga nadayang ito ay lalabas sa atin at magiging follower na ng isinugo ni Satanas na ipinasok sa ating simbahan na may maling katuroang aral at kalaunan ay iiwan na nila ang orihinal na katotohanang ating pinanghahawakan. Ngunit ang mga ito daw ay hindi pahihintulutan ng Diyos na gumawa ng mga pader o tabunan ang mga tamang katuruan at katotohanan na ating aral na siyang ating pundasyon ng ating pinaniniwalaang doktrina na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang mga pangyayaring ito sa huling kapanahunan ay tinatawag na salitang shaking o pag-aalog sa bawat isa sa atin kung mga hawak pa rin ba tayo sa dati nating aral na saligan at pundasyon ng ating orihinal na doktrina na itinatag ng Diyos o mas maniniwala ba tayo sa mga ipinadala ni Satanas sa ating simbahan na may dalang ibang mga maling doktrina at aral? When the shaking comes by the introduction of false theories, these surface readers anchored nowhere are like shifting sand. They slide into any position to suit the tenor of their feelings of bitterness na naitala sa Testimonies to the Ministers and Gospel Workers, page 112, 1897. Not having received the love of the truth, they will be taking in the delusions of the enemy. They will give heed to seducing spirits and doctrines of devils and will depart from the faith na naitala sa Testimonies for the Church 6.401 1900 at Last Day Events 177.1 to 177.2. Na ibig sabihin, kapag sumapit na sa ating simbahan ang shaking, tayo daw ay magiging kagaya ng binibistay na buhangin at ang iba sa atin ay malalaglag o mahuhulog sa mga mapang-akit na doktrina ni Satanas. Ang iba daw sa atin na hindi nagsusumikap mag-aral ng Biblia sa kanilang sarili kundi bumabase lamang sa mga naririnig nila, ang iba daw nating mga kasamang ito ay malalaglag o mahuhulog sa panghahawak ng ating katotohanang doktrina na nakabase sa Biblia. Ang iba din daw ng mga kasama natin na hindi nagmamahal sa katotohanan ng Biblia ay madadaya ng kaaway ng Diyos. Sila ay mga hawak sa bagong aral na doktrina ng demonyo at kalaunan ay iiwan na nila ang kanilang pananampalataya sa mga katotohanang aral ng Diyos. Faith
Faithful pastors have prophesied smooth things. They have led their hearers to make void the law of God and to persecute those who would keep it holy, na naitala sa The Great Controversy 88655.4, na ibig sabihin, ang iba sa mga pastor na hindi tunay na mananampalataya ay magtuturo ng mga mabababaw na aral o mga smooth things o mga surface lang na aral. Inuudyukan din ng iba sa kanila ang mga taong tagapakinig na pawalang bisa na ang kautusan ng Diyos at nilalait naman ang mga taong banal na sumusunod sa kautusan o salita ng Diyos. Isaiah chapter 56 verse 10 to 11. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag, silang lahat ay walang kaalaman, silang lahat ay mga piping aso, sila'y hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangagkakaunawa. Sila'y nagsisilikong lahat sa kanilang sariling daan, na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Bagamat ang mga ilan daw dito na isinugo ni Satanas ay manunulsol kagaya ng katangian ni Satanas na manunulsol at mapang-uto, ay sasabihin sa ilan nating mga kasama na huwag na silang makinig sa mga tunay na aral ng Diyos na ating hindi nagbabagong doktrinang pinaniniwalaan, sapagkat ang katotohanan ng salita ng Diyos ay patuloy na maihahayag daw hanggang wakas at hindi ito mahahadlangan. Alamin natin ang mga palatandaan kung paano natin malalaman ang kanilang mga itinuturo na mga ipinadala ni Satanas sa ating simbahan para ang ating ibang mga kasamahan ay kanilang dayain at hadlangan sa paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon at bago magsara ang kanyang awa o bago maganap ang close of probation. Sabi sa The Great Controversy 1888, page 386, paragraph 1, a high salary is paid for a talented minister to entertain and attract the people. His sermons must not touch popular scenes, but be made smooth and pleasing for fashionable ears. Thus fashionable sinners are enrolled on the church records, and fashionable sins are concealed under a pretense of godliness, na naitala sa Great Controversy 88, 386.1, na ibig sabihin may ilan ngunit hindi lahat ng mga ministro na nangunguna sa ating simbahan ang tinutukoy dito. Ngunit dito natin madedetect o malalaman natin kung isa sila sa inilalahad dito. Ang ibang mga ministro daw na ipadadala sa mga ating simbahan ay sinisweldohan ng high salary para mag-attract, manghikayat at mag-entertain ng maraming tao. Ang kanilang mga sermon o itinuturo ay hindi daw nila madalas binabanggit o itinuturo ang mga pag-iwas sa nakasanayang kasalanan ng tao para sana sila ay matulungan na magsisi sa kasalanan o mabago at umiwas na sa pagkakasala. Ngunit ang mga itinuturo daw ng mga ministrong ito na ipinadala ni Satanas sa ating simbahan ay mga bagay na smooth things at surface o mabababaw na mga katuruan upang maka-entertain lamang ng mga tao at maging masarap sa kanilang pandinig ang itinuturo nila sa mga tao. At kung bakit ganito lang ang kanilang itinuturo sa ibang mga tao ng ating simbahan ay para pala hindi maibaling ang iba sa ating mga kasamahan na maghanda sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon upang magsisi na sa pagkakasala. Kaya naman ang mga taong namumuhay sa kasalanan na miyembro ng simbahan na nakarinig ng mga mambababaw na aral nila ay patuloy pa rin sa pamumuhay na makasalanan at sila ay nakatago sa pagkukunwaring kabanalan. Ito
Ito din ay isang paraan ni Satanas upang ikiling ng iba nating kasamahan na mag-aral ng prophecy sa mga huling kapanahonang ginagalawan natin ngayon at upang hindi ma-aware ang iba nating mga kasama na malapit nang mangyari ang Sunday Law at close of probation at upang maiiwas din ang kanilang pagtuon sa pag-aaral ng Three Angels Message na napakahalagang aral na binabanggit ng Panginoon na dapat nating pag-aralan. Revelation chapter 1 verse 2 hanggang 3 na sumasaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. In every generation, God has sent His servants to rebuke sin, both in the world and in the church. But the people desire smooth things spoken to them, and the pure, unvarnished truth is not acceptable. Na naitala sa The Great Controversy 88, page 601.1. Na ibig sabihin, sa bawat henerasyon ay nagpapadala ang Diyos ng kanyang mga mensahero para sawayin sa pagkakasala ang mga tao, maging sa buong mundo at maging sa simbahan. Ngunit ang karamihan daw sa mga tao ay mas gusto nila ang mga smooth things o mabababaw na aral. Ngunit ang mga dalisay na aral na nais iparating ng Diyos sa tao ay kadalasang hindi nagiging katanggap-tanggap sa kanila. Kung ating naoobserbahan, ito ba ay nangyayari na sa atin ngayong kapanahonan?